ang Our Pilipinas. commitment to the safety of Para bang travelers in the Philippines isang is parusa paramount, iyan. especially Hindi those ba? engaging in Hindi ba? adventure tourism. Hindi ba? Sabi ko sa mga kasamahan ko, pabiro, Site C1. Habang umiinom kami ng kape sa lounge ng paliparan ng Stockholm, lahat sila ay tumawa. Walang umalma. 12 taon na akong flight attendant sa isang Nordic airline. Halos lahat ng pangunahing lungsod sa mundo ay napuntahan ko na London, Paris, New York. Nakainom na akong French wine. Alam ko ang Italian fashion at naranasan ko na ang sistema ng Amerika. Pero Pilipinas? Sa totoo lang, hindi ako sigurado kung saan eksaktong banda ito sa mapa. Site, C2, sa tabi ng Tsina, sa may bandang iyon. Narinig ko ang tungkol sa mabilis nitong pag-unlad, pero gaano naman iyon kalaki? Sa paghahambing sa aming Sweden, sa aming Europa, ang salitang maunlad ay para lang sa Europa at Hilagang Amerika, ang akala ko. Kami ang orihinal pagdating sa welfare. Mayroon bang bansang makakatalo sa Alemanya sa sistema? Saan ka makakakita ng lugar na makakabuntot sa Hilagang Europa? Sa civic consciousness, ang Asya ay isa lamang lugar upang kumita ng mabilis na pera, iyon lang ang pagtingin ko. Sa loob ng 12 taon, sa daan-daang biyahe, ipinagmamalaki ko ang aking trabaho. Ito ay mataas na pamantayan ng Europa, sistematikong pagsasanay, perpektong serbisyo. Naniniwala kami na kami ang pinakamahusay sa mundo. Kaya naman, ang isang bansang tulad ng Pilipinas ay, sa totoo lang, wala sa isip ko. Site C3. Ngunit noong araw na iyon nalaman ko kung gaano ako kawalang alam. Ang kuwentong mapapanood ninyo ay isang talaan ng matinding pagkabigla na naranasan ng isang European flight attendant nang bumaba siya mula sa himpapawid patungo sa lupa ng Pilipinas. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na ito, pakiusap, mag-subscribe at mag-like. I-on ang notification para hindi mo na maabala ang iba pang mga kahangahangang kuwento. Kumusta? Ako si Delsa, isang senior cabin crew ng Scandinavian Airlines, ang pambansang airline ng Sweden. Noong araw na iyon, ang biyahe namin ay mula Stockholm patungong Singapore. Mahigit 10 oras na long-haul flight at naranasan ko na ang rutang ito ng 12 beses. Pamilyar na ruta. Ang daan ay dadaan sa kalawakan ng Siberia, dadaan sa teritoryo ng Tsina, at dadaan sa silangan ng kapuluan ng Pilipinas patungo sa Singapore. Ilang oras na ang lumipas pagkatapos ng paglipad. Nasa ibabaw kami ng kapuluan ng Pilipinas. Malapit na kaming pumasok sa kalawakan ng Tsina. Karamihan sa mga pasahero ay natutulog at umiikot ako sa cabin, inaayos ang kanilang mga kumot, nang biglang-biglang umalog ang eroplano. Isang pag-alog na alam mong may mali, na hindi karaniwan. Isang hindi inaasahang microburst sa itaas ng karagatang kanlurang Pilipinas. Site C4. Tumayo ako sa pasilyo at sumigaw sa mga pasahero. Pakiusap, umupo po ang lahat. I-check po ang inyong seatbelt. Tumalsik ang mga tasa mula sa mga tray. Nanginig ng malakas ang mga panel ng oxygen mask sa kisame. Ang mga tuhod ko ay nanginig din. Isang crew na may 12 taong karanasan, pero ito ang unang beses na naranasan ko ang ganitong sitwasyon. Umalingaw-ngaw ang boses ng piloto sa intercom. Emergency landing sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Pagkarinig ko sa mga salitang iyon, nanlamig ang aking ulo. Kabisado ko ang manual. Ang mga pamamaraan sa emergency, ang mga ruta ng paglikas, ang mga alituntunin ng first aid. Ngunit ang aktwal na pakiramdam na ikaw ay bumabagsak ay ibang usapan. Muling umalog ng malakas ang eroplano. May sumigaw. Tumakbo ako sa galley. Chinek ang mga kagamitan pang emergency. Nanginig ang aking mga kamay. Parang sasabog ang puso ko. Sana lang ay maging ligtas kami. Nagdasal ako sa aking puso. Ako na hindi naniniwala sa Diyos. Sa sandaling iyon, nagdasal ako ng buong puso. Site C5. Ang mga mukha ng mga pasahero ay namumutla. Ang isang ina na may dalang bata ay pinipigilan ang pagluha. At ang isang matanda ay nakatitig sa labas ng bintana. Sinubukan kong magpakita ng kalmadong ekspresyon hanggat maaari.
ngunit naaalala ko pa rin kung gaano kalamig ang aking mga kamay. Nagpatuloy ang pag-alog ng eroplano at ang 4 na minuto papuntang Naiya. Habang bumababa ang altitude, ay parang 40 oras. Sa tuwing nakikita ko ang numero ng altimeter na mabilis na bumababa, lumulubog din ang puso ko. At sa wakas, dumampi ang mga gulong sa runway. Bog! Nang marinig ang tunog na iyon, lahat ng nasa loob ng eroplano ay huminga ng maluwag. Ang ilang pasahero ay pumalakpak, ang ilan ay umiyak. Ganoon din ako. Malapit na akong maiyak, ngunit hindi ito ang katapusan. Hindi, hindi pa ito simula. Ito ay panimula lamang ng hindi inaasahang 24 oras sa aking buhay. Naiya. Ang lugar na binibiro ko bilang rutang parusa, doon ako napilitang maghintay ng hindi inaasahan. Pagkababa ko sa hagdan at pagpasok sa airport lobby, napahinto ako. Ito ba ang paliparan? Bulong ko sa sarili. Ang nakita ko ay hindi isang paliparan. Para itong isang lungsod ng kinabukasan. Ang kisame ay napakataas at bumubuhos ang natural na liwanag. Ang sahig ay makinis at malinis, parang marmol. Hindi ito maikukumpara sa Charles de Gaulle ng Paris o sa Heathrow ng London. Ang sumunod ay mas nakakagulat. Mga crew po kayo, hindi ba? Dito po tayo. Lumapit ang isang airport staff. Perpektong Ingles. May dala siyang tablet at nakangiti ng taos puso. Naikontak na po namin ang inyong airline. Ihahatid ko po kayo sa crew lounge. Ang Wi-Fi po ay libre at automatikong magkokonekta. Ipinakita ko ang aking cellphone at ipinaskan niya ang isang QR code. Kumonekta ito sa loob ng 1 segundo. Libreng Wi-Fi. Sa mga paliparan sa Europa, kailangan mong magbayad ng 10 euros para magamit iyon. Maaari rin po kayong gumamit ng shower room. Libre po ang mga tuwalya at toiletries. Napuno ako ng pagkamangha. Habang papunta sa lounge at shower room, ang aking mga mata ay patuloy na gumagala. Ang mga signage ay nakasulat sa Ingles, Filipino, Sino, at Koreano ng sabay. Malinaw ang mga palaso, imposibleng mawala. Habang naglalakad sa pasilyo, tahimik na gumagalaw ang mga cleaning robot. Walang ni isang dumi sa sahig. Kailan po itinayo ang paliparan na ito? Tanong ko. Nagbukas po ito noong 1980s. Sa kasalukuyan, mayroon na po kaming 3 terminal. 1980s, mas moderno ito kaysa sa Arlanda Airport sa Stockholm. Hindi, isang insulto na ikumpara pa nga. Pagdating ko sa lounge, nagulat ako ulit. Mga reclining chair, charging station, personal na locker, at libreng kape. Kung may kailangan po kayo, maaari niyo akong tawagan anumang oras. Iniabot ng staff ang kanyang calling card at umalis. May numero ito na maaabot 20 oras. Umupo ako sa upuan at huminga ng malalim. Ito ba ang bansang aking minamaliit? Nahiya ako sa aking kayabangan. Bumaba ako mula sa eroplano noong araw na iyon. Ngunit ang totoong pagbagsak ay nagsimula noon ang pagbagsak na nagdurog sa aking mga prejudice. Bumaba ako sa eroplano, ngunit nagpatuloy ang gulo. Ito ay isang biyahe patungong Singapore. Karamihan sa mga pasahero ay kailangang pumunta sa Singapore at dapat akong sumakay sa konektadong biyahe mula Singapore pabalik sa Stockholm. Ngunit masama pa rin ang panahon at hindi pa sigurado ang oras ng muling paglipad. Ayon sa paliwanag ng airport staff, kailangan naming maghintay ng hindi bababa sa 24 oras. Ibig sabihin, kailangan kong gumugol ng isang buong araw sa Pilipinas. Nagbuntong hininga ako. Hindi ito nasa plano. Hindi ko ito gusto. Dagdag 1 araw pa sa rutang parusa. Ngunit hindi nagtagal ang aking inis. Ang sobre na ibinigay ng staff ay may kasamang voucher ng hotel, isang meal allowance na 3,000 at isang gabay sa mga pasilidad ng paliparan. Aniya, may shuttle bus tuwing 15 minuto. Idinagdag niya rin na kung magpapalagay ka ng bagahe, ang paggamit ng storage ay libre sa loob ng 6 na oras. Libre? Sa paliparan ng Paris, nagbabayad ako ng 15 euros para sa 2 oras. Kinuha ko ang aking maleta at pumunta sa storage. Isingkan ng staff ang barcode.
At nagpadala siya ng electronic na resibo sa aking cellphone. Walang papel. Lahat ay electronic. Natapos ang lahat ng proseso sa loob ng 30 segundo. Nakatayo ako. Tulala. Napakabilis. Nagpa siya akong libutin ang paliparan. Gusto kong makita kung anong klaseng lugar ang paliparan ng rutang parusa at hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Pag-akyat sa escalator, isang duty-free shop ang bumungad. Hindi lang ito basta duty-free. Para itong isang department store. Chanel, Hermes, Gucci, lahat ng European luxury brands ay nakahanay. Ang laki ng tindahan ay kasing level ng isang department store sa lungsod. Nagpatuloy ang mas nakakagulat na tanawin. May isang cultural exhibit sa tapat. Isang lugar kung saan maaaring makita at makabili ng mga sining mula sa Cordillera at makita ang mga manghahabi. Ang mga turista ay pumipila. Ang pagpapakita ng kultura sa paliparan ay isang bagay na hindi ko maiisip sa mga paliparan sa Europa. Habang naglalakad, biglang may narinig akong musika. Live performance. Isang maliit na stage kung saan may tumutugtog ng mga tradisyonal na instrumentong Pilipino tulad ng kulintang at bamboo flute. Pinalibutan ito ng mga turista na pumapalakpak. Ang paliparan ay nagsisilbi na ring concert venue. Ang aking mga pagpapalagay ay unti-unting nawawasak. Pagpasok ko sa palikuran, hindi na naman ako nakapagsalita. Lahat ng cubicle ay may bidet spray. Ang lavatory ay may lotion at cotton buds. May cleaning staff na patuloy na naglilinis. Sa ganitong antas, para na itong hotel. Paghugas ko ng kamay sa lavatory, tumingin ako sa salamin at nag-isip, ano ba ang hindi ko nakita? Nagpunta ako sa rest area. Sinundan ko ang signage. At nakarating ako sa isang lugar na tinawag na Sky Lounge. Akala ko ay may bayad. Ngunit ang mga pasaherong nagbago ng destinasyon ay binigyan ng libreng pass. Pagpasok ko, tuluyan akong naubusan ng salita. Sa likod ng salamin, tanaw ang runway. Kitang-kita ang paglapag at paglipad ng mga eroplano. Ang bawat reclining chair ay may personal na screen. At mayroon pang shower room. Ayon sa staff, mayroon ding libreng light snack. Light snack, sabi niya. Nagpunta ako sa dining space. May pagkaing Pilipino, kanluranin at sino. May pandesal, champorado, longganisa, pati na rin pasta, salad at dimsum, lahat ay libre. Ang Australianong lalaki na katabi ko ay hindi rin makapaniwala. Kumuha ako ng tray at kumuha ng pagkain. Ang sariwang isda diyan, ang masarap na champorado, at ang masela na timpla ng mga side dish. Perpekto ang pagkakatugma. Napakasarap ng pagkain sa paliparan. Pagkatapos kumain, habang nakaupo ako, nilapitan ako ng isang guro na babae mula Taiwan. Naipit din siya at may oras hanggang bukas ng umaga. Iminungkahi niyang pumunta kami sa Sagada, na sikat sa rice terraces at cave system nito. Sabi niya, inirekomenda ito ng airport staff. Sagada? Hindi ko pa naririnig ang pangalan na iyon. Ang mag-asawang Australiano ay nagpakita rin ng interes. Dahil may oras naman, napagdesisyunan namin na sumama. Nag-alinlangan ako. Wala ito sa plano. Kinabahan akong pumunta sa isang hindi pamilyar na lugar, kasama ang mga hindi ko kilalang tao. Ngunit kasabay nito, may kakaibang kuryosidad na bumalot sa akin. Kung ganito ang antas ng paliparan, paano pa kaya ang ibang lugar sa Pilipinas? Sa huli, pumayag ako. Noong gabing iyon, nanatili kami sa isang hotel malapit sa paliparan. Inirekomenda ng airport staff malinis at mura. Dainirat at 3,000 bawat tao. Hindi maisip ang presyong iyon sa Europa. Ngunit hindi ako makatulog. Ang paglalakbay na walang plano, ang isang araw na walang direksyon, ang pagsasama sa mga hindi kilalang tao, hindi ako sanay sa mga bagay na iyon. Ngunit nagdesisyon na ako. Sa susunod na umaga, pupunta ako sa Sagada, sa bundok ng bansang tinawag kong Parusa. Hindi ko inaasahan kung ano ang makikita ko roon. Kinabukasan, alas 6 ng umaga, nagkita kami sa lobby ng hotel. Ang guro mula Taiwan, ang mag-asawang Australiano, at ako. 4 kami, nakatayo sa isang awkward na katahimikan. Hindi namin alam ng husto ang pangalan ng isa't isa,
At ang tanging common ground namin ay ang pagbaba mula sa parehong eroplano. Nagpunta kami sa bus terminal para sumakay sa express bus papuntang Baguio, Sagada, gaya ng itinuro ng airport staff. Sumakay kami ng taxi at nakita kong natural na nagmano ang driver kuya kaya gumaan ang loob ko. Karaniwan iyon sa Europa, ngunit narinig kong hindi ito palaging ganoon sa Asia kaya medyo nag-alala ako. Ngunit muli, nagkamali ako sa aking prejudice. Tahimik na nagmaneho ang driver ng ligtas, walang speeding, at walang hindi kinakailangang pagliko. Nang dumating kami, kinuha niya ng eksakto ang bayad. Nang subukan kong magbigay ng tip, iwinagayway niya ang kanyang kamay na nagpahirap sa akin. Sapat na po ang nakita sa metro, ma'am. Puno na ng tao ang bus terminal, ngunit walang gulo. Ang mga pila ay organisado. Malinaw ang mga announcement, at ang automated ticketing ay may option sa Ingles. Lahat ay gumagana ng sistematiko. Pagkatapos bumili ng ticket at umupo sa waiting area, tumingin ako sa paligid. Walang ni isang basura sa sahig, malinis. Ang mga signage ng palikuran ay malinaw. May mga convenience store at coffee shop sa lahat ng dako. At nang makita ko ang mga libreng water dispenser, naramdaman ko na ang antas ng pampublikong pasilidad ng bansang ito ay lumampas ng lubos sa aking inaasahan. Nang dumating ang bus, nagulat na naman ako. Ang express bus ay mas komportable kaysa sa inaasahan ko. Malaki ang upuan at pwedeng i-recline. Bawat upuan ay may USB charger. Kailangan kong aminin na ang antas ng pampublikong transportasyon ng Pilipinas ay hindi nahuhuli sa hilagang Europa. Pag-alis ng bus, bumungad sa labas ng bintana ang tanawin ng kalabasan ng Maynila. Ang mga kondominium ay nakahanay ng maayos. Nakaayos ng sistematiko at planado na nagbigay ng modernong impresyon na lubos na naiiba sa mga lumang lungsod ng Europa. Ang kalsada ay nakakagulat na perpekto. Malapad at makinis ang expressway, malinaw ang mga lane. Ang mga signage ay inilagay ng tama at eksakto. Ang mga rest area ay inianunsyo ng ilang kilometro bago pa, na nagpapaalala sa akin ng autobahn ng Alemanya. Nang huminto kami sa unang rest area, naputol ang aking hininga. Napakalaki ng rest area. May food court, convenience store, coffee shop, at maging souvenir shop. Ang palikuran ay kasing antas ng hotel at ang cleaning staff ay patuloy na naglilinis na nagpapatanong sa akin kung ito ba talaga ay isang rest area ng expressway. Bumili ako ng ensaymada at turon sa food court. Abot kaya ang presyo? At ang lasa ay hindi inaasahang napakasarap, sariwa at may pagmamahal. Hindi lang ito pagkain para magpuno ng tiyan, ito ay isang maayos na pagkain. Nang magpahayag ng paghanga ang asawa ng Australianong lalaki na hindi sila makakaasa ng ganitong pagkain sa rest area ng kanilang bansa, hindi ko maiwasang makaramdam ng empatiya. Nagpatuloy ang bus sa pagtakbo at nagsimulang makita ang mga bundok sa labas ng bintana. Ang tanawin ng mga rice terraces at luntiang kalikasan ay nagbigay ng pakiramdam na parang isang obra maestra na nilikha ng kalikasan. Kahit na maraming kalikasan sa Sweden, napagtanto ko na wala kaming ganito kagandang tanawin. Ang kalikasan sa Hilagang Europa ay malamig at tahimik, ngunit ang kalikasan ng Pilipinas ay mainit at puno ng buhay. Pagkatapos ng 2.5 oras, dumating kami sa Sagada o sa Aagawin, Baguio. Pagbaba sa bus terminal, naamoy ko ang sariwang amoy ng bundok. Nagtaksi kami papunta sa bukana ng mga rice terraces at hiking trail. Ang driver ay nagsalita ng broken English at ipinaliwanag na ang Sagada ay isa sa pinakamagagandang bundok sa Pilipinas. Ang kanyang pag-uugali ay hindi lang para kumita, kundi tila sinseridad na nagmumula sa pagmamahal sa kanyang bayan. Pagdating sa bukana ng hiking trail, napahinga ako ng malalim. Kahit na weekday, napakaraming tao, ngunit walang gulo. Ang sistema ng pagkuha ng entrance pass ay sistematiko at mabilis ang mga pila. May mga signage sa lahat ng dako, nakasulat sa Ingles at lokal na wika. Ang oras ng paglalakad, antas ng hirap, at mga babala ay nakasulat ng detalyado upang madaling mahanap ng mga dayuhan ang kanilang daan. Kahit nasa bukana ng bundok, ang palikuran ay may flush, may papel, at perpekto ang kalinisan. Nang sandaling iyon,
lumapit ang isang volunteer na nasa edad 50, nakasuot ng orange vest. Nang mapansin niyang mga dayuhan kami, nagbigay siya ng paalala, kahit na may bahagyang hirap sa pagbigkas. Naaabutin ng ilang oras ang pag-akyat sa tuktok, kaya huwag kaming magpilit at bumaba bago magdilim. May ibinigay din siyang emergency contact number. Ang kanyang pag-uugali ay parang isang taos-pusong pag-aalala para sa sarili niyang pamilya. Nagsimula kaming umakyat, at kahit na may matarik na bahagi, maayos na inayos ang mga hagdanan. May mga wooden walkway at may mga handrail. Nakapaglakad na ako sa mga trail sa Alps ng Europa, ngunit kailangan kong aminin na bihira ang isang trail na inayos ng sistematiko at ligtas tulad nito. Habang umaakyat, tiningnan ko ang paligid. Ang mga hiker ay gumagalaw ng maayos, nagbibigayan sa masisikip na daanan, walang nag-iingay, at wala akong nakitang basura. Nakita ko na ang civic consciousness na ipinagmamalaki ng Hilagang Europa ay umiiral din sa mga bundok ng Pilipinas. Nagsimula akong mapagod. 12 taon na akong lumilipad. At bihira akong lumakad sa lupa. Nanginig ang aking mga binti, ngunit hindi ako makahinto. Ang mga dahon na sinasabugan ng sikat ng araw ay nagniningning na parang nasusunog, at sa tuwing humihip ang hangin, ang ugong ng mga puno ay parang isang symphony na nilikha ng kalikasan. Nang makarating ako sa unang rest area at umupo sa bench upang magpahinga, napagtanto ko. Hindi ako makapaniwala na tinawag ko ang lugar na ito na parusa. Ang Pilipinas ay hindi ang bansang inakala ko. Hindi ko maikakaila na ang aking mga prejudice ay nagkaroon ng malaking crack sa unang araw. Nang magsimula akong umakyat sa trail, napagtanto ko kung gaano ako kawalang training. Nagmamalaki ako na ang aking mga binti ay nasanay sa loob ng 2 taon ng in-flight service, ngunit ang paglalakad sa pasilyo ng eroplano at ang pag-akyat sa bundok ay magkaiba. Pagkatapos lang ng unang matarik na bahagi, naramdaman ko na ang aking mga hita ay naninigas at ang aking hininga ay humihingal. Ngunit hindi ako makahinto. Ang tanawin ng bundok ay napakaganda. Nang lumingon ang guro mula Taiwan at nagtanong kung ayos lang ako, iwinagayway ko ang aking kamay at nagpatuloy sa pag-akyat. Sa totoo lang, nanginig na ang aking mga binti at pinagpapawisan na ako. Pagkatapos ng halos 20 minuto ng pag-akyat, lumitaw ang unang rest area. Ilang mga wooden bench ang inilagay, at sa tabi nito ay mayroong water station. Hindi ako makapaniwala na may malinis na tubig na umaagos sa gitna ng bundok at mayroong paper cup. Nang umakyat ako sa Alps ng Europa, kailangan kong magdala ng sarili kong tubig at halos walang pasilidad na ganito sa bundok. Habang nakaupo ako sa bench at nagpapahinga, isang matandang mag-asawang Pilipino na mukhang nasa edad 70 ang umupo sa tabi ko. Ang lolo-lolo ay maayos na nakasuot ng hiking gear at ang lola ay may maliit na backpack. Mas madali silang huminga kaysa sa akin at sa halip ay tumingin sila sa akin ng may pag-aalala. May kinuha ang lola mula sa kanyang backpack. Puto. Inihandog niya sa amin ang puto na maayos na nakabalot habang nagsasalita ng broken English. Parang sinasabi niyang, "Kain po." Nag-alinlangan ako noong una, ngunit dahil pilit siyang nag-aalok, kumuha ako ng isa. Nang kagatin ko, naantig ako sa kakaiba, ngunit malalim na lasa nito. Umuakyat kami tuwing linggo. Para sa kalusugan, sabi ng lolo. Kahit na awkward ang pagbigkas, malinaw ang ibig sabihin. Sa edad na 70, umakyat sila ng bundok tuwing linggo na ikinamangha ko. Kahit na marami kaming malalakas na matatanda sa Sweden, bihira ang ganitong natural na pag-akyat sa bundok. Sa sandaling iyon, napagtanto ko. Ang bundok na ito ay hindi lamang isang tourist spot, ito ay bahagi ng buhay ng mga Pilipino. Pagkatapos kumain ng puto at muling umakyat, naging mas matarik ang trail, ngunit ang mga hagdanan ay maayos pa rin. May mga rest area at daanan sa gitna, kaya walang pag-aalala na mawawala. Ngunit ang nakakagulat ay ang pag-uugali ng mga hiker. Sa tuwing nagtatagpo kami sa masisikip na daanan, natural silang nagbibigayan na inuuna ang mga umaakyat. Ang mga bumababa ay nagpapaalala. Mag-iingat po kayo. Bago dumaan, lahat ng ito ay hindi ipinilit na alituntunin kundi parang natural na ugali. Wala akong nakitang basura.
Lahat ay nagdadala ng sarili nilang basura at ang ilan ay may hiwalay na maliit na plastic bag para pulutin pa ang mga natitirang basura. Sa sandaling iyon, kailangan kong aminin na ang civic consciousness na ipinagmamalaki ng Hilagang Europa ay umiiral din sa mga bundok ng Pilipinas. Pagkatapos ng isa pang 30 minuto, biglang may ingay sa unahan. May mga taong nagtitipon at may nakaupo sa lupa. Paglapit namin, nakita namin ang isang lalaki na mukhang nasa edad 60 na nakasimangot dahil marahil sa cramps. At naganap ang isang nakakagulat na bagay. Isang hiker na dumadaan ay kumuha ng ointment mula sa kanyang backpack at ibinigay. Ang isa naman ay nag-alok ng tubig at ang isa pa ay tumawag sa volunteer. Lahat ng ito ay nangyari ng natural, nang walang sinumang nagsasabi, at sa loob ng wala pang 5 minuto, 2 volunteer na nakasuot ng orange vest at may dalang first aid kit ang mabilis na umakyat. Kalmado nilang tinantiya ang sitwasyon, hinilot ang binti ng lalaki, at pinainom siya ng tubig. Pagkatapos ng halos 10 minuto, nakatayo na ulit ang lalaki. Nagpaalala ang mga volunteer na huwag magpilit at dahan-dahang bumaba, at nag-iwan pa ng contact number. Nakatingin lang ako sa tanawin na iyon. Tulala. Mayroon ding mga mountain rescue team sa Europa, ngunit hindi ko pa nakita ang ganito kabilis na pagtugon. Ang pinaka-nakakagulat sa lahat ay ang katotohanan na lahat ng ito ay ginagawa sa pamamagitan ng volunteer na gawain. May mga taong nasa bundok para lamang sa kaligtasan ng mga tao nang hindi binabayaran. Napakainit talaga ng mga Pilipino, sabi ng Australianong lalaki. Tumango lang ako. Habang nagpapatuloy kami sa pag-akyat, mas marami pa akong napansin. Ang mga first aid kit na inilagay sa tabi ng trail, ang mga sign na may nakasulat na emergency contact, at maging ang pagkakaroon ng defibrillator na pagtanto ko kung gaano kahalaga ang kaligtasan sa bansang ito. Hindi lang ito tungkol sa pagpapakita ng magandang kalikasan, kundi tungkol sa pagkakaroon ng sistema upang ma-enjoy ito ng ligtas. Pagkatapos ng isa pang oras, naramdaman ko ang aking limitasyon. Nanginig ang aking mga binti, humihingal ako, at mabilis ang pagtibok ng aking puso. Hindi ko na yata aabutin ang tuktok. Ganoon din ang guro mula Taiwan, at bumagal na rin ang mag-asawang Australiano. Punta na lang tayo hanggang doon at bumaba, hindi ba? Iminungkahi ng guro. Nagdesisyon kaming pumunta sa viewing deck na nakikita namin sa harapan. Nang makarating kami sa viewing deck, naputol ang aking hininga. Ang tanawin na bumungad sa akin ay hindi mailarawan ng anumang salita. Ang walang hanggang mountain range ay napuno ng kulay ng kalikasan. Sa tuwing tatama ang sikat ng araw, nagniningning ang luntiang kulay, at sa tuwing umiihip ang hangin, ang mga dahon ng mga puno ay sumasayaw. Sa sandaling iyon napagtanto ko. Ang buong buhay ko, nagtrabaho ako sa himpapawid, at hindi ko alam ang kagandahan ng lupa at kung gaano ko minamaliit ang bansang Pilipinas. Kinuha ko ang aking cellphone para kumuha ng larawan, ngunit napakaliit nito para magkasya ang tanawin na ito. Nagdesisyon akong ukitin na lang ito sa aking isip. Ang ganda, hindi ba? Tanong ng isang binatilyong Pilipino na katabi ko. Tumango ako at sumagot. Napakaganda talaga. Ito ang pinakamagandang tanawin na nakita ko sa buhay ko. Hindi iyon pagmamalabis. Iyon ay mula sa puso. Pagkatapos tumingin sa viewing deck ng ilang sandali, nagdesisyon akong kumuha pa ng ilang larawan. Nagsimula nang bumaba ang grupo at sinabi kong susunod ako kaagad. Gusto kong panatilihin ang kaunting bahagi ng magandang tanawin na ito. Ang anggulo ng sikat ng araw ay perpekto, kaya lumipat ako at kumuha ng larawan mula sa iba't ibang anggulo. Nakakuha yata ako ng mga 30 larawan. Pag-angat ko ng aking mukha, hindi ko na nakita ang grupo. Hindi ako nag-alala. Akala ko ay makikita ko sila pagbaba ko. Kaya dahan-dahan akong nagsimulang bumaba sa trail. Pagkatapos ng halos 5 minuto ng paglalakad, may kakaiba akong naramdaman. Iba ito sa tanawin ng umakyat kami. Magkaiba ang ayos ng mga puno at iba rin ang hugis ng bato. Higit sa lahat, wala akong nakitang tao. Ang dami-daming hiker noong umaakyat kami, ngunit ngayon ay wala ni isa. Tumigil ako.
Kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang map app, ngunit mahina ang signal at ang aking posisyon na ipinapakita ng asul na tuldok ay umiikot lang at hindi makita ang eksaktong lokasyon. Sa sandaling iyon, kailangan kong aminin na naligaw ako. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Nang isipin kong naligaw ako, biglang naging hindi pamilyar ang lahat sa paligid. Magkakamukha ang lahat ng puno. Hindi ko alam kung saan ako nanggaling at saan ako pupunta. Sumigaw ako at tumawag ng tao, ngunit walang sumagot. Tanging ang tunog lang ng hangin at ng ibon ang naririnig. 12 taon na akong naglalakbay at naggiya ng libu-libong pasahero sa daan-daang biyahe, ngunit ang katotohanan na hindi ko magabayan ang sarili ko sa bundok na ito ay napakamapanukso. Muli kong tiningnan ang aking cellphone. Ang baterya ay 30%. Mahina pa rin ang signal at 4:00 na ng hapon. Mayroon pa akong halos 2 oras bago magdilim. Ngunit alam kong mas maaga pang dumidilim sa bundok kaysa sa sunset. Kailangan kong magdesisyon. Magpapatuloy ba ako sa pagbaba o maghihintay dito? Sa huli, pinili kong bumaba. Naisip ko na mas mapanganib kung mananatili ako. Nagsimula akong maglakad ulit, ngunit lalong sumisikip ang daan at tinamaan ang aking mukha ng mga sanga ng puno. Madulas ang mga bato sa aking paanan at kailangan kong mag-ingat sa bawat hakbang. Pagkatapos ng halos 10 minuto ng paglalakad, sigurado na akong tuluyan na akong naligaw. Hindi ito hiking trail. Ito ay single track lamang. Walang bakas ng tao at hindi ko alam kung tama ba ang direksyon na tinutungo ko. Bumaha ang takot. Narinig ko na ang Pilipinas ay isang ligtas na bansa at ang mga bundok ay maayos, ngunit sa sandaling ito, nag-iisa ako. Lumalapit na ang dilim at hindi ko alam kung nasaan ako. Nang sandaling iyon, narinig ko ang isang boses na tumatawag sa Ingles mula sa malayo. May tao ba diyan? Boses iyon ng Australianong lalaki. Sumigaw ako ng buong lakas at sumagot. Pagkatapos ng halos 1 minuto, lumitaw ang mag-asawang Australiano. Umakyat sila ulit para hanapin ako. Tiningnan ako ng lalaki at nagtanong kung ayos lang ako. Tumango ako at sinabing naligaw ako, ngunit nanginginig ang aking boses. Hinawakan ng asawa ang aking kamay at sinabing, "Huwag kang mag-alala, sabay tayong bababa." Ngunit may problema. Hindi rin nila alam ang eksaktong daan. Wala kaming katiyakan kung nasaan kami. Hindi pa rin gumagana ng maayos ang location services ng cellphone. Sabi ng lalaki, dapat na kaming humingi ng rescue. Nagdesisyon siyang mas mapanganib kung pilit kaming bababa. Kinuha niya ang cellphone at tiningnan ang guide na ibinigay sa hiking entrance. Tinawagan niya ang emergency contact na nakasulat doon. Mahina ang signal, ngunit sa kabutihang palad, nagkaroon ng koneksyon. Ipinaliwanag ng lalaki na naligaw kami sa Sagada, na 3 kaming dayuhan at nawalan kami ng daan habang pababa mula sa viewing deck. Sinabi ng kausap na hintayin lang namin at darating sila sa loob ng 20 minuto. Nang matapos ang tawag, huminga ako ng maluwag, ngunit kasabay nito, nahiya ako. Sa buong buhay ko, ang trabaho ko ay gabayan at tulungan ang mga tao, ngunit ngayon ako ang kailangang tulungan. Ang katotohanan na kailangan akong i-rescue sa bansang minamaliit ko ay sumira sa aking pagpapahalaga sa sarili, ngunit walang pride na mas mahalaga kaysa buhay. Umupo kami sa tabi ng bato at naghintay. Nagsimulang lumubog ang araw, kumapal ang mga anino ng bundok, at naramdaman ko ang pagbaba ng temperatura. Ang suot ko ay manipis na jacket lamang, hindi hiking gear. Nagsimula akong ginawin. Inalis ng Australianong babae ang kanyang jacket at isinuot sa akin. Nag-alinlangan ako noong una, ngunit dahil pilit siyang nag-alok, isinuot ko ito. Sa init na iyon, muntik na akong umiyak. Hindi ko inakala na ang kabutihan ng isang hindi kilalang tao sa isang hindi kilalang lugar ay magiging ganito ka nakakaantig. Pagkatapos ng halos 15 minuto, may nakita kaming ilaw sa malayo. Sumigaw ang lalaki at ipinaalam ang aming lokasyon. At agad na lumitaw ang 2 lalaki. Mga volunteer na nakasuot ng orange vest at may headlamp. Kinumpirma nila ang aming kalagayan sa mahusay na Ingles. At nang matiyak na wala kaming pinsala, sinabi nila, "Tama ang ginawa nyo na hindi kayo nagpumilit bumaba at tumawag. Ihahatid namin kayo ng ligtas." Binigyan kami ng mga volunteer ng tubig,
At nagbahagi rin sila ng chocolate bar. Ipinaliwanag nila na kailangan namin ng energy boost at sinabi nilang sundan lang namin sila ng dahan-dahan dahil kailangan naming bumaba bago magdilim. Ang volunteer sa unahan ang gumabay sa daan at ang isa naman ay naglalakad sa likuran, nag-aalala sa amin. Sa kanilang pamilyar na hakbang, nahanap nila ang daan at inigiya kami ng mabilis sa masalimuot na single track kung saan ako naligaw na parang sa sarili nilang bakuran. Pagkatapos ng halos 30 minuto ng paglalakad, lumitaw ang hiking trail. Sinabi ng volunteer na ligtas na kami, ngunit hindi nila kami iniwan. Sinamahan pa rin nila kami pababa hanggang sa huli upang matiyak ang aming kaligtasan. Nang makarating kami sa bukana, papalubog na ang araw. Sinabi ng volunteer na, mabuti at nakababa kayo ng ligtas. Maganda ang bundok, pero may panganib din, kaya mag-ingat kayo. Paulit-ulit akong nagpasalamat, ngunit hindi sapat ang mga salitang iyon. Walang anuman po, trabaho po namin ito. Nais lang po namin na ma-enjoy ninyo ang bundok ng ligtas, sabi nila, at nagpaalam, at umakyat ulit sa bundok. Marahil ay chinek pa nila ang iba pang hiker. Tinitigan ko ang kanilang likuran, at napagtanto ko. Buong buhay ko, naggiya ako ng mga tao, ngunit ngayon ako ang ginabayan. Ipinagmamalaki ko na ako ay isang Europeo, ngunit ngayon, isang Pilipino ang sumagip sa akin. Binaliwala ko ang bansang ito, ngunit hindi ako pinabayaan ng bansang ito. At ang tunay na maunlad na bansa ay hindi lamang sa sistema kundi nasa puso ng mga tao. Pagbaba namin mula sa bundok, sumakay kami ng taxi papunta sa bayan ng Sagada. Ang tanawin na nakikita ko sa bintana ng kotse ay kakaibang tahimik. Nagsimulang umilaw ang neon signs ng bayan na nagpakita ng ibang hitsura ng lungsod kumpara sa araw. Nanginginig pa rin ang aking mga kamay. Hindi pa rin nawawala ang takot sa bundok. At kinilabutan ako ng isipin kung paano kung hindi ako hinanap ng mag-asawang Australiano. At kung paano kung hindi agad dumating ang mga volunteer. Sa loob ng 2 taon, nagsanay ako at nakitungo sa iba't ibang krisis sa loob ng eroplano, ngunit ang katotohanan na napakawalang silbi ko sa lupa ay nagpahiya sa akin. Nang makarating kami sa isang maliit na karinderya, lasa sa bangketa na inirekomenda ng driver, tulala pa rin ako. Pagbukas ng pinto ng tindahan, ang mainit na hangin kasama ang amoy ng sinigang ay sumalubong sa aking ilong. Ang pader ay puno ng mga lumang frame at mga larawan na iniwan ng mga customer. Ito ay isang simpleng lugar na may lumang wooden table at plastic chair, ngunit may kakaibang nakakapagpakalma na kapaligiran. Ang may-ari, si Nanay Ina, Lola, ay mukhang nasa edad 60. Nang mapansin niya na dayuhan kami, dinala niya ang menu at ipinaliwanag ang mga pagkain sa broken English at hand gestures. Iminungkahi niya na ang sinigang ay napakasarap at ang lechon kawali ay sariwa. Umorder kami ng lechon kawali meal, isang uri ng silog. Habang naghihintay ng pagkain, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga taong dumadaan. Mga office workers na umuuwi, mga magkasintahan na naglalakad ng magkahawak kamay, mga estudyante na pumapasok sa convenience store. Lahat sila ay namumuhay ng ordinaryong buhay. Naramdaman ko na mayroong isang bagay sa kaordinaryohan na iyon na hindi ko pa nararamdaman. Nang dumating ang pagkain, nagulat ako sa dami. Hindi lang lechon kawali at sinigang, kundi mayroon ding maraming side dishes. Adobo, ginisang gulay, tortang talong, at isda. Napuno ang lamesa. Ngumiti si nanay at sinabing, "Kain po." "Sige." At bumalik sa kusina. Nang kainin ko ang unang subo, muntik na akong umiyak. Ang mainit na sabaw ng sinigang ay dumaan sa aking lalamunan, pinainit ang aking katawan. Parang natutunaw ang katawan kong giniginaw mula sa bundok. Ang masarap at malalim na lasa ay kumalat sa aking bibig. Naramdaman ko na hindi lang ito pagkain para magpuno ng tiyan, kundi pagkain para aliwin ang puso. Naantig ang guro mula Taiwan, at ang mag-asawang Australiano ay tinikman ang bawat side dish at hindi makapaniwala na napakaraming side dish ang ibinigay ng libre. Hindi ko pa naranasan ng ganito sa Sweden, kaya ang lahat ay bago at nakakaantig. Habang kumakain, lumapit si nanay, nagbuhos ng tsaa, at nagtanong, "Umakyat po ba kayo sa bundok?" Nang tumango kami,
nag-alala si nanay at sinabing, kailangan ninyong mag-ingat. Madalas maging overconfident ang mga dayuhan sa bundok ng Pilipinas at nasasaktan. Mabuti at ligtas kayo. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naging mainit ang aking dibdib. Hindi alam ni nanay kung sino kami at mga customer kami na hindi na niya makikita ulit, ngunit nag-alala siya sa aming kaligtasan ng buong puso. Ang pag-aalala na iyon ay hindi negosyo, kundi isang pag-aalala ng isang ina o lola para sa kanyang anak. Nabaliw ako sa init na iyon. Pagkatapos kumain, nagbayad kami at ang presyo ay nakakagulat na mura. Kung sa Europa, aabutin ito ng hindi bababa sa isinong 1,500 para sa parehong dami at kalidad. Sinubukan kong magbigay ng tip, ngunit iwinagayway ni nanay ang kanyang kamay at sinabing, wala kaming ganyang kultura sa Pilipinas. Sapat na na masarap kayo kumain. Habang pabalik sa hostel, wala akong masabi. Komplikado ang aking isip. Ang lahat ng naranasan ko sa loob ng 24 oras ay tumakbo sa aking ulo na parang isang pelikula. Ang perpektong sistema ng NAIA, ang kaayusan ng bus terminal, ang kaginhawaan ng expressway, ang kalinisan ng rest area, ang kagandahan ng Sagada, ang sistematikong pamamahala ng hiking trail, ang dedikasyon ng mga volunteer, at ang init ni nanay sa karinderya, lahat ng ito ay nagwasak sa aking mga prejudice isa-isa. Nang makarating ako sa hostel, naligo, at humiga sa kama, tiningnan ko ang kisame at nag-isip. Ipinagmamalaki ko na nagtrabaho ako bilang flight attendant sa loob ng 12 taon at nakita ko ang mundo. Naniniwala ako na bilang isang Europeo, tinatamasa ko ang isang advanced na kultura. Akala ko na ang mga bansang Asyano tulad ng Pilipinas ay nasa yugto pa lang ng paghabol sa amin. Napagtanto ko kung gaano kaarogante at kaignorante ang lahat ng kaisipang iyon. Ang Pilipinas ay lubos na iba sa inakala ko. Ang paliparan ay mas moderno kaysa sa anumang paliparan sa Europa at ang pampublikong transportasyon ay mas komportable. Ang mga pampublikong pasilidad ay mas malinis, ang mga mamamayan ay mas maayos, at higit sa lahat, ang puso ng mga tao ay mas mainit. Ang init na iyon ay hindi ginawa ng sistema o institusyon, kundi natural na natunaw sa kultura. Ang mga volunteer na naghahanap ng mga naliligaw na dayuhan sa bundok. Ang matandang mag-asawa na nagbabahagi ng puto sa mga hindi kilalang hiker. Si nanay sa karinderya na nag-aalala sa kaligtasan ng mga customer ng buong puso. Lahat ng ito ang bumubuo sa bansang Pilipinas. Kinuha ko ang aking cellphone at tiningnan ang mga larawang kinuha ko ngayon. Ang mga larawan ng kalikasan, ang mga larawan ng paglalakad, at maging ang larawan kasama ang mga volunteer na sumagip sa akin. Bawat larawan ay may kuwento at emotion. Tiningnan ko ang mga larawan at napagtanto ko. Ang nakita ko sa Pilipinas ay hindi lamang magandang tanawin o kahangahangang sistema, kundi ang tunay na anyo ng isang bansa. Hindi panlabas na ningning, kundi panloob na pagkahinog. Ito ang sandali na nalaman ko kung ano ang tunay na kahulugan ng isang maunlad na bansa na hinahanap ko habang buhay. Bukas, babalik ako sa Naya at sasakay sa eroplano pabalik sa Stockholm. Ngunit alam ko, ang Delsa na dumating sa Pilipinas at ang Delsa na aalis ay lubos na magkaiba. Ang bansang ito, na binibiro ko bilang parusa, ay nagbigay sa akin ng pinakamahusay na regalo. At kailangan kong ibahagi ang karanasang ito sa aking mga kasamahan, sa aking bansa. Nakita ko ang tanawin ng gabi ng Sagada, Baguio sa labas ng bintana. Ang tahimik ngunit mainit na ilaw ay nagniningning sa dilim. Tiningnan ko ang ilaw na iyon at naisip, ang tunay na maunlad na bansa ay hindi ginagawa ng matataas na gusali o mabilis na pag-unlad ng ekonomiya, kundi ng mga pusong nagmamalasakit sa isa't isa. Ang kultura ng pagtanggap sa mga hindi kilalang tao at ang sistema na nagpapahalaga sa kaligtasan at kaligayahan. Kinabukasan, mas maaga akong nagising kaysa sa karaniwan. Ang sikat ng araw na tumatama sa bintana ay mainit at ang hangin sa Sagada Baguio ay sariwa. Isang hindi pamilyar na bayan ito kahapon, ngunit ngayon ay kakaiba ang aking nararamdaman. Kahit isang araw lang ang ginugol ko, nakakagulat na nagkaroon ako ng pagmamahal sa lugar. Kasabay nito, nakakaramdam ako ng panghihinayang na kailangan kong umalis ngayon.
Isang simpleng almusal ang inihanda sa lobby ng hotel. Habang papunta ako sa bus terminal kasama ang aking grupo, nagsimula na ang araw ng bayan. Ang mga may-ari ng tindahan ay nagbubukas ng kanilang shutter, ang mga cleaner ay nagwawalis ng kalsada, at ang mga estudyante ay pumapasok sa paaralan. Lahat ay gumagalaw ng maayos, at ang vibrant energy ay pumuno sa bayan mula umaga. Naramdaman ko ang tunay na lakas ng Pilipinas sa ordinaryong buhay na ito. Pagdating ko sa bus terminal at bumili ng tiket pabalik sa Naiya, nakaramdam ako ng kakaibang emosyon. 2 araw na ang nakalipas. Gusto kong umalis sa Pilipinas ng mas maaga, ngunit ngayon ay ayaw ko nang umalis. Gusto kong makita pa ang marami. Gusto kong maranasan pa ang marami. Ngunit nakatakda na ang aking schedule. Kailangan kong sumakay sa eroplano mamayang alas 5 ng hapon, oras na para umuwi sa Stockholm. Pagkasakay ko sa bus at pag-upo sa tabi ng bintana, binalikan ko ang 24 oras na ito. Sa pilitan akong naipit dahil sa emergency landing at napilitang gumugol ng isang araw, pumunta ako sa Sagada, naligaw, ni-rescue, at nakakain ng masarap. Ang bawat sandali ay mananatiling isang hindi malilimutang alaala sa aking buhay. Napagtanto ko na ito ang proseso ng pagwasak sa aking mga prejudice isa-isa, at ito ang oras upang matuto kung ano ang tunay na maunlad na bansa. Pag-alis ng bus, dumaan ang tanawin ng Sagada, Baguio sa labas ng bintana. Ang mga bundok ay nakikita, ang mga ilog, at ang maliliit na bahay na nakahanay ay tahimik. Ang bayan na ito, kung saan magkakasama ang tao at kalikasan, ay isang lugar kung saan nagkakasundo ang kagandahan ng kalikasan at ang buhay ng mga tao. Gusto kong bumalik dito balang araw. Sa pagkakataong iyon, hindi bilang isang turista, kundi bilang isang taong nakakaunawa sa bansang ito. Nangako ako sa aking sarili. Sa loob ng 2.5 oras na pagmamaneho sa expressway, patuloy akong tumitingin sa labas ng bintana. Ang mga bundok ay dumaan, ang mga rice field, at ang mga lungsod. Nang dumaan ako sa daan na ito sa unang pagkakataon 2 araw na ang nakalipas, isa lamang itong tanawin, ngunit ngayon, bawat isa ay may kahulugan. Sa rice field na iyon may nagtatanim. Sa pabrika na iyon may nagtatrabaho. Sa condominium na iyon, may pamilyang nag-aalmusal. Ang katotohanan na ang ordinaryong buhay na iyon ang bumubuo sa bansang Pilipinas ay muling kahanga-hanga. Pagdating ko sa Naiya, tiningnan ko ang paliparan ng may ibang pananaw kumpara sa 2 araw na nakalipas. Nagulat lang ako 2 araw na ang nakalipas, ngunit ngayon, may pag-unawa at paggalang. Sa likod ng perpektong sistemang ito, tiyak na may pagsisikap ng maraming tao. Ang mga naglilinis, ang mga naggagabay, ang mga nangangasiwa. Ngayon alam ko na ang paliparan na ito ay ginawa dahil lahat ay gumagawa ng kanilang makakaya sa kani-kanilang posisyon. Habang papunta ako sa check-in counter, nakasalubong ko ang airport staff. Siya ang staff na tumulong sa akin 2 araw na nakalipas. Nang mapansin niya ako, ngumiti siya at nagtanong, "Ayos po ba ang biyahe ninyo?" "Salamat po." "Pumunta po ako sa Sagada." Sagot ko. "Sana ay naging magandang karanasan po ito." "Bumalik po kayo sa Pilipinas," sabi niya, at naramdaman ko na ang mga salitang iyon ay hindi lang pagbati, kundi mula sa puso. Pagkatapos ng check-in at papunta sa immigration, nakasalubong ko ang aking mga kasamahan na naghihintay ng biyahe papuntang Stockholm. Sila rin ay gumugol ng isang araw sa Naiya dahil sa emergency landing. Nang lumapit ako, nagtanong ang isa, "Ano ang ginawa mo sa isang araw?" "Sa paliparan ka lang." "Pumunta ako sa Sagada," sagot ko. Ang reaksyon ng aking mga kasamahan ay hindi inaasahan. Sabi ng isa, "Sayang lang ang oras, hindi ba?" Sabi ng isa pa, "Ano naman ang makikita mo sa bansang tulad ng Pilipinas?" May isa pang nagsabi, "Nagpahinga lang ako sa hotel, mas maganda pa yata iyon." Nang marinig ko ang kanilang mga salita, nakita ko ang sarili ko 2 araw na nakalipas. Ang pagkakaiba lang, ako ay nagkaroon ng pagkakataon na wasakin ang prejudice na iyon at sila ay hindi pa. Ikinuwento ko sa kanila ang aking karanasan. Ang kahanga-hangang sistema ng Naya, ang perpektong pamamahala ng expressway, ang kagandahan ng Sagada, ang dedikasyon ng mga volunteer, at ang init ng mga tao,
Lahat ay ikinuwento ko. Noong una, hindi sila naniniwala, ngunit unti-unti silang nagpakita ng interes. Lalo na nang ikuwento ko ang tungkol sa pag-rescue sa akin ng mga volunteer, nang ako ay naligaw, lahat sila ay nagulat. Nagtanong ang isang kasamahan kung may ganyang sistema sa Hilagang Europa, ngunit sinabi ko ng tapat na hindi ako nakakita ng ganitong sistematikong lugar. Malapit na ang oras ng pagsakay. Habang papunta sa boarding gate, tiningnan ko ang paliparan sa huling pagkakataon. Ang malinis na sahig, ang malinaw na signage, ang mabait na mga staff, ang maayos na mga pasahero lahat ay gumagana ng perpekto. Ang mga bagay na nagpagulat sa akin 2 araw na nakalipas ay ngayon ay naging paggalang. Maaari kong isipin kung gaano karaming pagsisikap ang ginawa ng bansang ito upang marating ang antas na ito. Bago ako sumakay sa eroplano, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang runway ng Naya at ang mga eroplano na lumilipad at lumalapag. Sa likod niyon, nakita ko ang kalawakan ng Pilipinas. Nang mag-emergency landing kami sa runway na ito 2 araw na nakalipas, gusto ko lang umalis ng mas maaga, ngunit ngayon, ayaw ko nang umalis. Gusto kong manatili pa. Gusto kong maranasan pa ang marami. Ngunit alam ko, ang karanasang ito ay hindi katapusan kundi simula. Kailangan kong ibahagi ang nakita ko at naramdaman ko sa aking bansa. At kailangan kong mag-ambag upang masira ang prejudice sa bansang Pilipinas. Isinara ang pinto ng eroplano at narinig ko ang tunog ng makina. Malapit na ang oras ng paglipad. Tiningnan ko ang lupa ng Pilipinas sa huling pagkakataon sa labas ng bintana at sinabi sa aking puso, "Salamat po." At babalik ako. Dumating ako sa Stockholm 2 oras pagkatapos umalis sa Pilipinas. Nang bumaba ako sa Arlanda Airport, bumungad ang pamilyar na tanawin, ngunit kakaiba ang aking pakiramdam. Ang paliparan na ito, kung saan ako nagtrabaho sa loob ng 12 taon, ay biglang mukhang luma at hindi maginhawa. Ang mga signage ay hindi malinaw, ang flow ay komplikado, at ang kalinisan ay hindi perpekto. Akala ko ay normal lang ito 1 linggo na ang nakalipas, ngunit ngayon, dahil alam ko na ang mas mahusay, hindi ko maiwasang ikumpara. Habang nag-aayos ako ng aking bagahe sa bahay, hindi umalis sa aking isip ang karanasan sa Pilipinas. Habang naliligo, naaalala ko ang kalinisan ng palikuran sa NAIA. Habang nakahiga sa kama, lumitaw sa aking isip ang kalikasan ng Sagada, Baguio. Habang naghahapunan, naaalala ko ang mainit na ngiti ni nanay sa karinderya. Kahit 2 araw lang ang karanasan, ito ang pinakamatinding 2 araw sa aking buhay at ang oras na nagpabago sa aking pananaw sa mundo. Alam ko na hindi ko maaaring ituring ang karanasang ito bilang isang personal na alaala lamang. Nang pumasok ako sa trabaho kinabukasan, nagtanong ang aking mga kasamahan, "Kumusta ang emergency landing? Kumusta ang 1 araw sa Pilipinas? Hindi ba nakakainis?" Nagsimula akong ikuwento sa kanila ang aking karanasan. Noong una, 1 o 2 lang ang nakikinig, ngunit unti-unting dumami ang mga kasamahan. Nang ikuwento ko ang nakita ko sa NAIA, ang naranasan ko sa Sagada, Baguio, at ang naramdaman ko mula sa mga Pilipino, lahat sila ay hindi makapaniwala. Sabi ng isang senior crew, "Delsa, nag-exaggerate ka lang. Imposibleng mas mahusay ang isang bansang Asyano kaysa sa Europa. Siguro swerte ka lang at magagandang karanasan lang ang nakita mo." Sinabi niya iyon, ngunit hindi ako nagalit. Sa halip, naintindihan ko. Ganoon din ang iniisip ko 1 linggo na ang nakalipas. Kinuha ko ang aking cellphone at ipinakita ang mga larawan. Ang mga modernong pasilidad ng NAIA, ang perpektong kalsada ng expressway, ang magandang kalikasan ng Sagada, at maging ang larawan kasama ang mga volunteer na sumagip sa akin. Nang ipaliwanag ko ang bawat larawan, unti-unting naging seryoso ang ekspresyon ng mga kasamahan. Lalo na nang makita nila ang larawan ng paliparan, lahat sila ay namangha. Ito ba talaga ang paliparan ng Pilipinas? Mas maganda pa sa paliparan sa Europa, sabi nila. Simula noon, naging sikat ako sa airline. Naging kilala ako bilang ang crew na nagkukuwento ng karanasan sa Pilipinas at maraming kasamahan ang lumalapit sa akin at nagtatanong tungkol sa Pilipinas. Nagtatanong sila ng payo kung saan pupunta
at kung ano ang mararanasan kapag sumakay sila sa ruta ng Pilipinas. Ang biyahe sa Pilipinas, na tinatawag na rutang parusa 1 linggo na ang nakalipas, ay naging sentro ng interes sa aking mga kasamahan. Ang isang junior crew ay nagpahayag pa ng kagustuhang mag-aral ng Tagalog. Pagkatapos ng 1 buwan, nagkaroon ng safety training sa airline. Ito ay isang training tungkol sa pagtugon sa emergency at pamamahala ng pasahero at inanyayahan ako bilang speaker. Inutusan akong ibahagi ang aking karanasan sa Pilipinas bilang isang case study. Noong una, nahirapan ako, ngunit naisip kong ito ay isang magandang pagkakataon upang masira ang prejudice sa Pilipinas, kaya naghanda ako ng husto. Sa araw ng training, sa harap ng mahigit 100 crew, nagsimula akong magsalita. Ipinaliwanag ko ang sistematikong safety management ng hiking trail sa Sagada at kung paano mabilis na tumugon ang mga volunteer sa emergency. At higit sa lahat, idiniin ko ang katotohanan na lahat ng iyon ay ginagawa sa pamamagitan ng volunteer na gawain. Noong una, kalahati lang ang naniniwala sa audience, ngunit unti-unti silang nagsimulang mag-focus. Tumango sila habang nakikita ang mga larawan at konkretong case na ipinakita ko. Pagkatapos ng presentation, nagkaroon ng malakas na palakpakan. Pagkatapos ng training, lumapit sa akin ang executive ng flight operations. Sabi niya, kahanga-hanga ang aking presentation at kailangan naming matuto sa safety management ng Pilipinas. At hiniling niya na gumawa ako ng ulat tungkol dito at isumite sa head office. Masaya kong tinanggap at nagtrabaho ako ng walang tigil sa loob ng 1 linggo at natapos ang 135 pahinang ulat. Ang pamagat ng ulat ay ang kaligtasan sa turista ng Pilipinas, mga aral na dapat matutunan ng Hilagang Europa. Ang ulat ay hindi lamang nanatili sa airline. Ibinahagi rin ito sa mga airline ng Norway at Finland at ipinakita sa Nordic Airline Association meeting. Bukod pa rito, may isang tourism specialist sa Sweden na humingi ng panayam. Sa panayam na iyon, nagsalita ako ng tapat. Ang prejudice na mayroon ako at kung paano ito nawasak. Detalyado kong ipinaliwanag kung gaano kahanda ang bansang Pilipinas. Nang mailabas ang artikulo, naging malaki ang reaksyon. Daan-daang komento ang natanggap. At halos lahat ay positibo. Maraming Swede ang hindi alam ang tungkol sa Pilipinas at sinabing gusto nilang pumunta kung magkakaroon sila ng pagkakataon. Lalo na sa Sagada. May nag-iwan ng komento na nakaranas din sila ng katulad na bagay sa Pilipinas. Mayroon ding mga mensahe ng pasasalamat mula sa mga Swede na nakatira sa Pilipinas. Siyempre, mayroon ding mga negatibong reaksyon. Ang ilan ay binatikos ako na nag-exaggerate. Ang ilan ay nagduda na binayaran ako ng gobyerno ng Pilipinas. Ang ilan ay binalewala ang aking opinyon na nagsasabing ang Europa pa rin ang pinakamahusay, ngunit hindi ako nag-alala. Alam kong kailangan ng oras upang kumbinsihin ang mga taong may prejudice. Ang mahalaga ay ang pagsasabi ng katotohanan at ang paniniwala na ang katotohanan na iyon ay tatanggapin balang araw. Pagkatapos ng 6 na buwan, nakatakda akong sumakay ulit sa eroplano papuntang Pilipinas. Sa pagkakataong ito, hindi ito emergency landing kundi isang regular na ruta. Sa pagkakataong ito, hindi ito pilit kundi volunteer na ruta. Sa pagkakataong ito, 3 araw akong mananatili, hindi lang 1 araw. Gusto kong makita ang Maynila ng maayos. Gusto kong maranasan ang ibang lungsod ng Pilipinas. At higit sa lahat, gusto kong pasalamatan ang mga taong nakilala ko noon. Ang buhay ko ay lubos na nagbago simula noong araw na iyon. Nagbago ang pananaw ko sa mundo, at nagbago ang aking pag-uugali sa iba't ibang kultura. At higit sa lahat, nagbago ang pananaw ko sa sarili ko. Ipinagmamalaki ko na lumipad ako sa loob ng 10 taon at nakita ko ang mundo, ngunit napagtanto ko na wala pala akong nakita. Upang makita ng totoo, kailangan ng bukas na puso. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang magandang travel destination para sa akin. Ito ang guro na nagwasak sa aking mga prejudice, ang aklat-aralin na nagturo sa akin kung ano ang tunay na maunlad na bansa, at ang salamin na nagturo sa akin ng pagpapakumbaba. Ang karanasang iyon sa loob ng 2 araw ay naging turning point sa aking buhay. At ngayon, nagsasalita ako sa aking mga kasamahan, sa aking bansa,
at sa lahat ng makakasalubong ko. Huwag ninyong maliitin ang Pilipinas. Subukan ninyo itong maranasan. Kung gagawin ninyo, magbabago ang inyong pananaw sa mundo. Maraming salamat sa pakikinig sa mahabang kuwento ko hanggang sa huli. I-on ang notification para hindi mo na maabala ang iba pang mga kahanga-hangang kuwento. Magkita-kita tayo sa susunod na kuwento. Salamat po!